Ano? Huwag mong sabihin sa'yo ang batang yan, Clara. Oo po, Lola. Naanakan po ako ng tarantadong lalaki. Alam mo ba minsan, Clara, iniisip ko lang na sana kape na lang ako at ikaw yung pandesal. Hayop ka talaga, Joseph. Wala kang kwentang anak. Naranasan mo na bang magmahal at maloko? Pagkatapos, iniwanan ka pa ng mabigat na problema. Ako kasi, hindi lang ako nagmahal. Hindi lang ako naloko. Hindi lang ako nagkaroon ng mabigat na problema. Nanganib din po ang buhay ko at ang buhay ng anak ko. Dahil nakilala ko ang isang taong itinuring kong pinakamahalagang parte ng buhay ko. Magandang araw po sa iyo, Miss Clar. Isa ako sa tagapakinig mo ng mga magagandang kwento sa inyong channel. At nais ko rin pong ibahagi ang aking karanasan. Ako po si Clara. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anong sabi mo? Maghihiwalay tayo? Walang iya ka pala eh. Sige, hiwalay? Sinong tinatakot mo, Joseph? Kahit may bata sa sinapupunan ko, hindi ako maghahabol sa'yo. Pasensya na, Clara, pero kailangan kong gawin to. Bibigyan na lang kita ng pera para naman may pansustento ka sa buhay na magiging anak natin. Anong pera, Joseph? Hindi ko tatanggapin yan. Baka gawin mo pa yung resibo para makalapit sa anak ko paglaki niya. Ngayon pa lang, Joseph, wala na siyang ama. Hindi mo pwede ilayo sa akin yan, Clara. Nagpapatawa ka ba, Joseph? Nakikipaghiwalay ka sa akin. Babayaran mo ko ng pera. Tapos ayaw mong ilayo ko siya sa'yo. Anong tingin mo sa akin? Walang pakiramdam? Palagay mo hindi ako nasasaktan sa mga desisyon mo? Oo nga pala. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Kaya nga nagagawa mo sa akin to ngayon di ba? Pero subukan mo ko, Joseph. Sandalan mo lahat ng yaman mo para manalo ka sa ating dalawa. Kasi kahit mahirap lang ako, lalaban ako sa'yo. At hindi mo makukuha sa akin ng bata. Hindi ko naman kukunin sa'yo yung bata, Clara. Ang sa akin lang wag mo siyang ilayo sa akin dahil anak ko rin siya. Karapatan niya makilala ang tatay niya. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi yan nabuo sa sinapupunan mo. Oo, tama ka. Karapatan niyang makilala ang tatay niya. Pero ngayon pa lang bakit tinataboy mo na siya? Hindi ko siya tinataboy. Tsaka hindi ko kayo tinataboy. Ano to? Hindi ba to pantataboy? Huwag mong sabihin na habang buntis ako, dito lang ako tinatanaw-tanaw mo habang bumubuo ka ng pamilya sa iba. Hoy Joseph, mahirap lang ako pero hindi ako tanga. Makasarili na akong makasarili. Pero ayokong makilala ng anak ko ang ama niyang alkansya ng bata ang tingin sa nanay niya. Guhong-guho ang mundo ko nung panahong yon. Sobrang galit ako kay Joseph na pagkatapos ng lahat, ipinagpalit na agad ako sa iba. Ang masakla pa nun, gusto niyang manatili ako sa lugar na malapit lang sa kanya para paglaki ng bata, makilala pa rin siya. Oo, tama naman yon. Karapatan nga ng anak ko na makilala siya. Pero ako, gano'n na lang ba ako? Susunod lang ba ako sa gusto niya para hindi matawag na makasarili? Sinabi niya noon na wag kong idamay ang bata sa galit ko sa kanya. Pero nung mga panahong yon, ayoko siyang nakikitang hindi na problema o hindi nasasaktan. Kasi sobrang sakit yung ginawa niya sa akin. Sobrang tahimik po ng buhay ko nung hindi ko siya nakilala. Maganda ang trabaho ko. Masaya ako. Walang problema. Pero nang makilala ko siya at minahal, humantong ako sa ganito. Hiniwalayan niya ako habang buntis ako sa anak niya. Pasensya ka na naka. Nagmahal ng bakla kasi ang nanay mo Hindi tayo kayang panindigan. Okay lang naman kung wala kang tatay, di ba? Promise magpapakatatay ako sa'yo. Di ba? Mas okay yun. Kesa naman kilala mo siya at makitang mas masaya siyang kasama yung iba niyang pamilya. Habang ikaw, hinayaang maging anak niya sa labas. Bakla ang naging tingin ko kay Joseph noon.
dahil wala siyang paninindigan. Pinagpatuloy ko ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang, nandyan ang kaibigan kong si Marisa para sa akin. Kinupkup niya ako at tinulungan sa aking pagbubuntis. Nanganak akong kasama siya na dapat sana si Joseph ang karamay ko. Hirap at luha ang napagdaanan ko nung araw na yon. Para talaga akong na-scam ng malala. 3 buwan ang nakalipas noon matapos kong manganak. Tinulungan ako ni Marisa na makauwi sa probinsya ng Patago. Pinili ko talagang lumayo kay Joseph noon. Dahil ang totoo, takot akong makita siyang may kasamang ibang babae. Baka kasi mas hindi ko kayanin ang sakit. Nang makarating ako sa probinsya, nagulat ang aking lolo't lola. Anong nangyari, Clara? Bakit ka nandito? Bakit ka may dalang bata? Kanino yan? Lola, patawarin niyo po sana ako. Nagkamali ako, Lola. Naloko po ako. Ano? Huwag mong sabihin sa'yo ang batang yan, Clara. Lola, sobrang nasasaktan na po ako. Huwag niyo na sana akong pagalitan. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi nasasaktan na talaga ako, La. Sus Mariosep kang bata ka. Benito, halika. Clara, pumasok ka. Tatawagin ko lang ang lolo mo, ha? Pero sa'yo ba talaga ang batang yan, apo? Oo po, Lola. Naanakan po ako ng tarantadong lalaki. Bakit ka kasi nagtiwala? O siya, sandali lang ha. Dito ka lang muna, umupo ka. Tatawagin ko ang lolo mo. Ano ba kasing pinagagagawa mo sa buhay mo? Iniwan ako ni Lola noon sa balkonahe ng bahay. Rural area po ang lugar na yon. Hindi magkakadikit ang mga bahay. Wala rin pong kuryente doon at pagbalik naman ni Lola, kasama na niya ang lolo ko. Abay Clara, apo ko, totoo bang sinasabi ng lola mo na inanakan ka? Inanakan nga. Nakita mong may dalang bata, hindi ba? Aba sino yung tatay niyan? Mayaman po siya, Lo. Tagapagmana nga po ng negosyo nila eh. Talintikan na. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo mag-ingat ka sa mga taong magpapanggap lalo na yung mga lalaking gwapo. Kasi diyan ka madedehado. Nakalimutan mo ba yung bilin ko, Clara? Pasensya na po, Lo. Hindi ko din naman po ito ginusto eh. Mabait naman po kasi siya nung una. Mabait sa una. Pero tingnan mo ngayon. Mabait pa ba? Tapos mayaman pa. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga nasa iyo ni anak mo. Mabuti na lang hindi niya nakuha. Hindi niya po alam na nandito ako, Lo. Umalis po kasi ako nang hindi na ako nagpaalam. Aba, tama lang yung ginawa mo. Dahil baka kunin pa niya ang bata sa'yo. Mayaman yon, di ba? Sabi mo, anong laban mo kung persahan na? Lubos akong nagpapasalamat noon kasi meron pa akong lolo't lola. Wala ako sa poder ng nanay ko kasi ang totoo po niyan, meron siyang sariling pamilya. Kaya big deal po sa akin ang ginawa ni Joseph. Kasi ako po mismo, nakakabit talaga sa pagkatao ko ang titulo na anak sa labas. Anak ako sa labas ng nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko, ang pangalawang anak nila lolo't lola. Dahil po sa sobrang pagtatrabaho niya na halos walang pahinga. Nahirapan siyang palakihin ako noon dahil nga mahirap lang ang buhay namin. Kaya naman ang tatay ko, sobra sa pagkayod, wag lang akong magutom. Akin na nga yung anak mo, Clara. Kakabitan natin ang luya sa damit niya. Mahirap na. Baka kapag meron tayong bisita dito, mausog pa nila yung bata. Sige po, La. Nawala din po sa isip ko na kailangan nga pala ni Justin yung luya. Hayaan mo. Bibilhan ko siya ng pulsera sa mga ita kapag dumaan sila dito. Ang alam ko sa susunod na araw maglalako ulit yung mga yun dito. Hindi po ba sila naglalako araw-araw? Kada 7 araw lang ang paglalako ng mga yon. May sinusunod daw silang pamahiin. Hindi ko lang din maintindihan kung ano. Basta't ang mahalaga,
Nakakatulong sila sa atin, lalo na sa mga bata na tulad ng anak mo. Salamat, Lola, ha? Nasa gano'n naman kaming pag-uusap nang biglang may mga taong huminto sa tapat ng bahay namin. Dala ang kalabaw at kalesa na may 2 sako ng palay na karga. Hindi ko sila mga kilala, parang mga bagong muka. Ngunit hindi ako nagtataka kung bakit sila dumating ng ganoon sa bahay namin. Sa likuran kasi ng bahay namin, mayroong pagilingan ng palay ang lolo ko at kami lang ang may ganon sa lugar na yon. Kaya nga ang mga tao na galing pa sa ibang barangay sa amin pumupunta para magpagiling ng palay. Para po sa mga hindi pa nakakaunawa kung bakit ginigiling ang palay, yun po kasi ang paraan para maging bigas ito. Magandang araw po. Pasensya na po sa istorbo ha. Hinahanap po kasi namin yung pagilingan ng palay sa lugar na ito. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan? Dito po kami. Kami yon. Teka ha, tatawagin ko lang yung asawa ko. Hoy, Benito, may customer ka. Nako, salamat naman po at nandito na kami. Akala namin nasa malayo pa eh. Nako, malayo talaga ang lugar namin. Gano'n naman kapag bundok, hindi ba? Mahirap pero wala naman tayong magagawa. Ay nako, wala po yun. Sanay na naman po kami. Sandali ha. Mukhang hindi ako narinig ng asawa ko eh. Alam mo naman matanda na. Bingi na. Ayos lang po. Maghihintay na lang kami dito. Dito ka lang muna, Clara ha. Sandali lang ako. Opo, sige po, La. Umalis noon si Lola para tawagin si Lolo. Napansin ko naman nang ngiting-ngiti ang babae habang nakatingin sa anak ko. Nakaupo ako sa duya noon habang pinapatulog si Justin. Kaya nang tingnan ko siya, napapatingala ako. Gusto ko sanang sabihin gwapo yung anak mo, ha? Kaso baka mausog ko. Matibay naman po siguro yung luya sa katawan niya. Pero maraming salamat po. Upo muna po kayo. Itinuro ko ang papag na gawa sa kahoy ni Lolo na nakafix lang din sa puno ng mangga. Umupo naman doon ang 2 at maging ang lalaki, ngiti-ngiti habang nakatitig sa anak ko. Mukhang kamukha niya ang tatay niya, ano? Ano ho? Syempre, konti lang ang nakuha niya sa'yo eh. Malamang sa tatay talaga ang mas lamang, ano? Ganun po ba? Akala ko kung ano na eh. Opo, kamukha nga niya po yung tatay niya. Parang ayaw ko pang sabihin yon nung una. Pero yun naman kasi talaga ang totoo. Naging malungkot lang ako noon pagkatapos kasi naalala ko na naman si Joseph. Kamukha naman kasi talaga niya si Justin. Ang gwapo ng lahi naman niya. Ang tangos ng ilong oh. Nasaan ba yung tatay niyan? Nasa Maynila po. Tapos kayo nandito. Iniwan niya na po kami. Bakit naman? Ayaw ba niya sa anak niya? Siguro po, ganun talaga ang mga taong makasarili. Pipiliin kung ano lang yung makakabuti sa sarili niya kahit may ibang taong nahihirapan para umangat siya. Iniwan niya po kasi kami para makabuo ng pamilya sa mas mayamang babae. Wala Mahirap lang po kasi kami. Mas mayamang babae? Ibig sabihin, nakita mo na may iba na siyang girlfriend? Hindi naman ho. Wala din naman siyang sinabing ganun. Bakit mo naman naisip na may mayamang babae siyang pinalit sa'yo? Ganun naman po ang mga mayayaman, di ba? Iniiwan yung mga mahihirap na girlfriend nila para makahanap ng mas mayaman. Baka naman kasi hindi, Ining. Baka may ibang dahilan lang. Wala na po akong nakikitang ibang dahilan eh. Yun lang po talaga. Nag-iisang anak lang po kasi yon, tagapagmana po ng negosyo nila. Pero syempre, dapat hindi siya mapunta sa babaeng katulad ko. Uso pa naman yung sa mga mayayaman na ipakasal sa kapwa mayaman para mas lalong yumaman, di ba? Maraming babaeng mayaman pa naman ang may gusto sa kanya. Sigurado ako, isa sa kanila pinili niya na. Kaya ayun, initsapwera na niya ako. Abay, ang lungkot naman pala ng buhay mo, Ining.
Ang gusto pa nga po niya, itatago ang tungkol sa amin ng anak niya. Pero ititira daw niya kami sa bahay na siya lang ang nakakaalam. Para saan pa po, di ba? Para hindi malaman ng babaeng aasawahin niya na may anak siyang iba, pero gusto niyang makita ang bata. Syempre, hindi naman po ako papayag na gawin niya kaming parang mga tinatagong alaga niya. Tapos, tsaka niya lang bibisitahin kapag kailangan namin ng pagkain. Ayoko naman po ng ganun. Kung sa bagay, tama nga naman. Tsaka mas okay nandito kayo ng anak mo. Mas madaling bisitahin. Ano po? Ang ibig ko sabihin madaling mabisita ng kamag-anak nyo. Kapag sa syudad kasi, masyadong malayo, di ba? Oo nga po. Nangunot ang noo ko noon sa sinabi ng lalaki. Hindi ko rin alam noon kung bakit ako nakipag-usap sa kanila na parang dati ko na silang nakilala. Saka ko lang talaga na-realize noon na ang dami ko na palang sinabi. Hindi ko naman po talaga ugali ang magkwento sa iba tungkol sa buhay ko. Pero sa kanilang dalawa noon, kahit hindi ko pa alam ang pangalan nila, dumaldal ako at nagagalit ako sa sarili ko sa ginawa kong yon. Hindi ko kasi dapat pinagsasabi ang nangyari sa akin. Alam na tuloy nila. Ay nako, kakainis kasi tong bunganga na to eh. Bakit ba kasi bigla akong naging madaldal sa hindi ko kakilala? Ni pangalan nga nila, hindi ko alam. Apo, ano sabi ng kaldero? Ano po? Aba nakita kasi kita, kinakausap mo yung kaldero. Ano sabi niya? Lolo naman. Hindi ko kinakausap yung kaldero. Magsasaing lang po ako. Hindi, biro lang. Bakit ka ba nagsasalita mag-isa dyan? Hayaan mo na kasi ako, Lo. May iniisip lang po ako. Hindi ko kasi namalayan. Sinasabi ko na pala. Nalintikan na. Apo, baka mamaya magulat na lang kami ng lola mo na sumasayaw ka na lang sa gitna ng daan, ha? Grabe ka naman sa akin, Lo. Hindi po mangyayari yun. Matino pa po ako, no? Huwag mo kasing masyadong isipin ang tatay na anak mo. Kasi hindi ka na iniisip nun. At sa inyong dalawa, ha? Kapag iniisip mo siya, ikaw ang mahihirapan habang siya ay masaya sa buhay niya kasama na ibang babae kung sino man yung pinalit niya sa'yo. Kaya ikaw, tanggalin mo na yung lalaking yun sa utak mo kasi siya yung lason. Napabuntong hininga na lang ako noon. Naging maayos naman ang buhay ko sa probinsya kasama ni Justin. Nakakatuwa lang kasi nasubaybayan ko ang improvement ng anak ko habang dumadaan ang mga araw. Ngunit isang gabi noon, nangibabaw ang mga nakakatakot na alulong ng mga aso. Nanayo ang balahibo ko kasi ang dami kong naririnig na nakakatakot. May narinig akong tunog ng wakwak at sobrang lakas pa. Tapos, si Lola at Lolo alam din ang mga nangyayari. Clara, huwag mo alisin sa katawan mo anak mo, ha? Siguraduhin mong hawak mo siya. Merlinda, tumabi ka lang kay Clara. Sige, Benito. Mabuti na lang pala nakabili na ako nitong pangontra sa ita kanina. Kaya may dagdag protection na ang bata. Alam kong aswang ang naririnig ko pero nasa malayo pa siya. Handa naman po kami sa bahay. Napaligiran po kasi kami ng pinatulis na kawayan at ang lolo ko naman noon, may mga kagamitan na panlaban sa aswang. Kabado ako noon kasi alam ko na anak ko ang habol ng mga nilalang na yon. Ganon kasi talaga kapag nasa bundok ka nakatira. Kailangan matibay ang proteksyon ng bahay kapag merong bata sa loob. Pero may tiwala ako sa lolo ko. Alam ko, may bata man o wala sa bahay namin, lagi siyang handa. Kung ako sa'yo, aswang, huwag ka na lumapit. Pasasakitin ko lang ang sikmura mo. Hindi naman nagtagal noon. Naamoy ko na ang sinindihang goma ni Lolo at mas lalong lumakas ang tunog ng wakwak. Ibig sabihin, nasa malayo siya at galit na galit kasi hindi makalapit. Inaasar lang ni Lolo yung aswang noon. May time na lumalayo ang tunog ng wakwak. Ibig sabihin, sinusubukan niyang lumapit.
Oo, sige! Lapit! Hindi ako natatakot dyan sa style mo na kapag malayo ka, malakas ang tunog mo. At kapag nasa malapit ka, malayo ang tunog mo. Hindi ako pinanganak kahapon na aswang. Kung tunay ka makapangyarihan, baguhin mo na yung estilo mo! Bukod sa goma ay pinatunog din ni Lolo ang kawali at kutsara. Kahit ako noon, naiingayan sa ginagawa niya. Kinikis-kis kasi niya ang kutsara sa kawali. Diin na diin po yun kaya nakakangilo pakinggan. Ayon kasi sa kanya, isa yon sa mga dapat gawin para mapaalis ang aswang. At tama naman po siya. Dahil doon, umalis ang aswang. Umiiyak pa rin si Justin noon. Patunay lang na pinagtangkaan siyang kunin ng aswang pero matibay din ang pangontra na nilalagay ni Lola. Lahat naman kasi ng sinasabi nila, ginagawa ko. Mukhang umalis na siya. Hindi na umiiyak ang bata. Mabuti na lang talaga may mga panangga ako dito. Hindi na ba siya babalik? Kawawa naman si Justin sa pananangka niya subukan niya lang talagang bumalik. Pwedeng malakas siya pero wala siyang laban sa mga pangontra. Ay, salamat la. Buti na lang talaga marami kayong pangontra. Kung matinulang sana yung lalaking nakatagpo mo, di sana hindi mo napagdadaanan ng lahat ng to. Hayaan mo na siya, La. Dugung tarantado yun Wala na po tayong magagawa dun. Pagkatapos din noon ay pumasok si Lolo na parang kumpirmado na wala na ang aswang. Pero nangangamoy pa rin ang goma na sinindihan niya. Natulog kami noon na nakasindi lang ang goma sa bakuran ng bahay. At kinabukasan pagising namin, abo na lang yon. Kamusta ka, apo ko maliit? Hindi ka naman natakot sa aswang kagabi, no? Siyempre, manang-mana kay lolo tong apo ko. Ganyan dapat. Walang aswang ang makakadaig sa atin kasi matatapang tayo. Ay, nako apo. Kapag makikinig ka kay lolo, baka lumaki kang manunugis ng aswang. Abay, mas mabuti na ngang ganon para walang aswang ang kakain sa gwapo kong apo. Di ba apo ko? Kapag lumaki ka maging isa kang dakilang manunugis ng aswang. Tuguisin mo nga rin yung tatay mong inaswang lang ang nanay mo na ibang pagkagat ang ginawa niya na imbis mabawasan. Nadagdagan. Lolo naman Humalakhak lang si Lola noon sa sinabi ni Lolo. Ako naman noon, napanguso pero natawa din kalaunan. Dahil nga nagkakaroon kami ng bisita sa bahay minsan. May mga pumapansin sa anak ko at maayos naman. Pero lahat ng tao sa lugar namin naniniwala talaga sa aswang. Kaya nga nang maikwento namin sa kanila ang tungkol sa pagsugod ng aswang sa amin, marami akong payo na natanggap. May iba pa nga nagbibigay ng proteksyon para sa anak ko. Tinatanggap ko naman kasi alam kong proteksyon naman talaga yon laban sa aswang. At isa pa, mga kamag-anak din naman namin ang nagbibigay. Pero dalawa sa mga nagiging bisita namin noon, hindi talaga nagbibigay ng pangontra. Pero mababait naman sila sa palagay ko noon. Mabuti naman at hindi nadali ang anak mo. Oo nga po Mabuti na lang talaga itong si Lolo maraming panlaban sa aswang. Kagwapo-gwapong bata tapos kukunin lang ng aswang. Nako, bantayan mo yan ng maigi Akma niyang hahawakan ng anak ko pero mabilis na kinuha ito ni Lola sa akin. Akin na muna si Justin Clara. Takbuhin mo muna yung mga ibon sa palayan natin. Inuubos ang mga bunga. Oho, ibon po? Oo nga, sige na, bilisan mo. Litong-lito ako kay Lola noon. Kasi hindi naman namin ugali na itaboy ang mga ibon sa palayan. Normal lang naman kasi yon at hindi lahat ng bunga ng palayan noon mauubos ng mga ibon. Pero nang sundin ko siya, doon ako napaisip. Pakiramdam ko talaga noon, gumawa ng paraan si Lola para hindi mahawakan ng babaeng yon ang anak ko. Napahawak ako sa dibdib ko at bumalik agad. Hingal akong lumapit kay Lola. Napaalis ko na po, La. Akin na po si Justin. Papadidehin ko pa po kasi yan. Ay mabuti pa nga.
At tutulungan ko ang lolo mo para ipagiling itong mga palay na dala ni na Teresita. Doon ka na sa loob ng bahay magpadede, ha? Noon ko lang narinig ang pangalan ng babae, Teresita. At ang hindi ko pa alam noon, ang pangalan ng lalaki. Nagpaalam lang ako sa mga bisita at saka pumasok sa loob ng bahay. Sobrang kabado ako noon, pero doble-doble naman ang proteksyon ni Justin sa katawan. Nung una, sobrang daldal ko sa kanila. Tapos ngayon, munti ko nang hayaang hawakan ng babae ang bata. Hindi ko kasi yun ginagawa kapag hindi ko masyadong kilala. Nasa paniniwala kasi namin na huwag magpahawak sa mga taong hindi kilala. Pagkaalis ng dalawang yon, kinausap ako ni Lola at medyo galit siya. Ano ka ba naman, Clara? Alam mo naman na ang mga taong yon hindi pa natin gaano kilala. Bakit mo naman hinayaang hawakan ng anak mo? Mabuti na lang naagapan kita. Pasensya na la. Para kasing nakakadala yung mga yun eh. Nung nakaraan, ang daldal ko sa kanila. Pati yung pribadong buhay ko nasabi ko. Huli ko na nung namalayan ko na naikwento ko na pala. Kaya nga sa susunod, umiwas ka. Kasi yung mga taong bagong muka, hindi natin alam kung ano sila. Sa susunod, kapag nandito sila, huwag kang lumabas, ha? O kung may customer sa pagilingan ng palay, dito lang kayo sa loob ng anak mo. Sige po, La. Ano po palang pangalan ng lalaki? Bakit mo gustong malaman? Wala naman po, La. Gusto ko lang malaman. Siya si Aman. Aman? Parang narinig ko na yung pangalang yun. Abay, malamang. Hindi lang naman isang tao ang may-ari ng pangalang Aman. Iniisip ko na lang talaga noon. Tama si Lola. Pero malakas talaga ang kutob ko na hindi iyon ang unang beses na narinig ko ang pangalang yon. Pagkatapos ulit ng 3 araw noon, bumalik na naman ang dalawa. Si Aling Teresita at Mang Aman na may dala na namang 2 sako ng palay. Dahil doon, napuna na sila ni Lolo. Abay, mukhang marami kayo sa bahay nyo ah. Napatatlong araw nyo lang yung isang sako ng bigas nyo? Alam niyo naman po, Mang Benito, kapag marami kang kapitbahay, marami ka rin mangungutang. Ibig mo sabihin pala maraming nangungutang sa'yo ng bigas kaya pala ubos lagi. Parang ganun lang nga, Mang Benito. Kaya nga po ako nandito ulit para magpagiling ng palay. Tulad ng sabi ni Lola noon, nanatili lang kami sa loob ng bahay. Alam ko na kapag may mga ganoong bili na si Lola, may kutob na siya tungkol sa pagkatao ng mga bisita. Kahit ako nga noon, meron na rin. Iba kasi ang presensya na nararamdaman ko sa kanila. Naghihinala ako pero kapag kaharap ko na sila, parang hindi ko alam kung paano humindi sa mga gusto nilang gawin ko. Oo nga pala, nasaan na si Clara? Si Clara, alam mo ang pangalan ng apo ko? Narinig ko ho kasi, tinawag mo siyang Clara. Oo nga pala. Nasa tiyahin niya. Namasyal doon kasama yung anak niya para makagala-gala naman. Saan ho ba yung bahay ng tiyahin niya? Bakit naman gusto mong malaman? Hindi naman sa ganon. Siyempre kapag malayo ang pupuntahan niya sa bahay niyo, sanggol pa lang ang anak niya, delikado sa daan. Anak ko, huwag mo nang isipin si Clara. May kasama naman yon na pamilya din namin. Hindi nun pababayaan ang apo ko, lalo na sa mga aswang. Ano kanyo? Aswang? Abay, oo, mga aswang. Dito kasi sa lugar na ganito, hindi maiwasan na may aswang talaga. Pero yung pamilya namin, hindi nakakanti ng mga aswang. Nahihirapan sila. Lahat kasi kami dito, alam kung paano sila talunin. Di ibig sabihin ho niyan, pati kayo alam nyo kung paano talunin ang aswang. Aba, oo naman. At alam din namin kung paano tukuyin ang mga taong nakakausap namin. Kung sino ang aswang at kung sino ang hindi. Marami kaming paraan. Mabuti na lang talaga noon. Tulog ang anak ko. Kaya hindi siya nakalikha ng ingay habang nasa labas ang mga taong yon.
Nagising siya nang umandar ang generator ni Lolo sa pagilingan ng palay. Pero dahil sa malakas na revolusyon ng motor, hindi maririnig sa labas ang maiksing iyak ng anak ko. Pagkaalis nila, nag-usap-usap naman kaming tatlo. Berlinda, yung aman na yon, nahalata ko na nagsisinungaling talaga siya. Parang may pakay lang sila dito kaya laging nagpapagiling ng palay. Akala niya siguro hindi ko napapansin yung pasulyap-sulyap niya sa loob ng bahay habang kinakausap ko siya. Hindi nakakaligtas sa akin yung mga ganun tingin, no? Aba, tinatanong nga ng Teresitang yun si Clara kanina kung nasaan daw. Halatang interesado sa apo natin. Tama lang talaga na pinaiwas ko si Clara sa kanila. Lola, Lolo, ano po bang tingin niyo sa kanila? May kutob ako. Alam kong sila din. Pero mas gusto kong marinig ang side nila noon. Kaya unang sumagot sa tanong ko noon ay si Lolo. Aswang ang mga taong yon, Clara. Po, sigurado po ba kayo na ganun sila? Kung normal silang tao, apo, hindi sila magpapakita ng interes sa'yo at sa anak mo. Dahil ang mga tulad nilang dayo, walang pakialam sa iba kung wala naman silang pakay. Ikaw ba? Babatiin mo ba ang babaeng may anak na hindi mo kilala? Magsasayang ka ba ng oras para bigyan ng pansin ng anak niya? At ito pa ha, mahirap huli ng mga mata ni Aman. Sinusubukan ko talaga silipin pero hindi ko siya matitigan mata sa mata. Bakit po kailangang mata sa mata, Lo? Apo, ang tao kapag siya ay isang aswang, kapag tinitigan mo sa mata niya ang refleksyon mo doon ay baliktad. Baliktad po? Oo, Apo, baliktad. Pero makikita mo lamang yon sa mga aswang na mahihina. Pero ang mga malalakas na aswang, sila ang mahihirap hulaan kasi kaya nila takpan ang lahat ng ebidensya at yun yung mas delikado. Kung may paraan pong makilala ang mga mahihinang aswang, ano naman po ang paraan sa mga malalakas? Albularyo lang ang may kayang gawin yon, pero may panlaban pa rin sa mga malalakas na aswang. Natatablahan pa rin sila ng amoy ng goma, nababahuan sila dito. Pati na rin sa tunog ng itak sa lagayan nito at sa kutsara sa kawali naiingayan din sila. Nangihina rin sila kapag nasugatan ng pinatulis na kawayan at matatablahan din naman sila ng asin. Pero ang mga bagay na ito ay kaya nila indahin. Pero siyempre, kahit paano naman may laban ka pa rin. Yun nga lang, mas mapanganib ang mga malalakas na aswang. Naisip ko na lang noon, habang baby pa ang anak ko, hindi talaga siya ligtas sa lugar namin. Pero sa kabila noon, may tiwala ako sa sarili ko at sa lolo at lola ko. Isang araw naman noon, pumunta ang pinsan ko sa bahay at sinabing may naghahanap daw sa akin na lalaki. Nagtaka naman ako noon kung sino, pero nang may lumabas mula sa likuran ng puno ng mangga, munti ko nang mabitawan ng anak ko nang makita ko na si Joseph pala. Joseph? Clara? Anong ginagawa mo dito? Bakit dito ka umuwi? Bakit naman hindi kami dito uuwi? Lugar ko to, Joseph. Bahay to ng lolo't lola ko. Hindi mo ko dapat kinu-question. Clara, mas ligtas ka sa lugar ko. Ang tigas din pala ng mukha mo, no? Hindi lang matigas ang mukha mo. Hindi ka lang manhid. Literal na makasarili ka. Grabe ka, Joseph. Nakuha mo pa talagang pumunta dito para pakiusapan akong maging tanga ulit sa'yo? Seryoso ka ba dyan? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Clara. Alam ko nang sasabihin mo yan. Kasi yan talaga ang gawain ng mga sinungaling. Napahinto ako sa pagsigaw dahil umiyak ang anak ko. Binalingan din ito ng tingin ni Joseph. At kitang-kita ko sa mga mata niya ang pananabik na hawakan ang bata. Pero tinabig ko ang kamay niya nang akma niyang gawin yon. Huwag mo ngang hawakan ang anak ko. Clara, anak ko rin siya. Simula nang lumayo ako sa'yo, wala ka ng anak, Joseph. Umalis ka na lang. Hindi mo makukuha sa akin ang bata.
Hindi ko kukunin ang bata sa'yo, ano ba? Kukunin ko kayo mismo. Dalawa kayo. Ayusin na natin to, Clara. Ano? Ayusin natin to? Oo, titira tayo sa isang bahay na magkakasama. Magkasama? Nahihibang ka na nga talaga, Joseph, no? Gusto mong magkasama tayo tapos may girlfriend ka? Ganon? O baka ikakasal ka pa nga eh? Bakit mo naman iniisip yan? Kasi yun naman talaga ang rason mo kung bakit mo ako iniwan. Nangingilid na ang luha ko noon, Miss Clar. At ang aking anak, tuluyan ang umiyak noon. Nadatnan kami ng lolo at lola ko sa ganoong sitwasyon. Anong nangyayari, Clara? Sino itong taong ito? Ilayo niyo na po dito si Justin para hindi makuha ng lalaking to ang anak ko. Ano? Bakit niya kukunin? Sige, akin na yung apo ko. Sino ba itong lalaking ito, ha? Mukhang hindi naman yan kidnapper, ah. Kahit ganoon ang reaksyon ni Lola nang makita niya si Joseph, kinuha pa rin niya ang bata at dinala sa loob ng bahay. Si Joseph noon, nakasunod ang paningin sa anak namin na umiiyak at nakita ko rin ang pagpatak ng mga luha niya. Clara, huwag mo naman ilayo yung anak ko sa akin. Pambihira ka naman, Joseph eh. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ko to ginagawa? Alam ko naman nasasaktan ka. Alam mo naman pala eh, pero bakit ka namimilit? Dahil mali yung pagkaintindi mo sa akin. Mali? Alin ang mali? Mali yung nasasaktan ako kasi iniwanan mo ko at balak mo pa akong bigyan ng pera para hindi ka guluhin. Tapos gusto mo pa akong gawing tanga ng paulit-ulit. Joseph, paano ko ba ipapaintindi sa'yo? Babae ako. May puso ako. Karapatan kong mahalin, Joseph. At yung anak ko, karapatan niyang magkaroon ng buong pamilya. Pero ikaw ang unang inalis yun sa kanya. At ako naman bilang babaeng nasaktan mo, ayokong maging tanga ulit. Pero ito ka na naman. Nakikiusap ka sa akin na bumalik sa lugar mo. Para ano? Panoorin kang namumuhay kasama ng iba? Tapos kami ng anak mo bibisi-bisitahin mo lang? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Sabihin mo na lang kaya sa akin na, Clara, pwede bang bumalik ka na sa akin pero kabit lang kita? Natameme siya sa mga sinabi ko noon. Pero katulad ko, umiiyak din siya na animoy nasasaktan. Sa harapan niya mismo, humagulhol ako ng sobra sa sama ng loob. Lalo lang akong naiinis dahil kahit akma niya akong hahawakan at yayakapin, hindi naman siya nagbibigay ng rason kung bakit kailangan niya akong hiwalayan. Umiiyak lang siya sa harap ko. Nahihirapan kasi ako magpaliwanag, Clara. At dahil doon, kaliwat kanan ang sampal na natamo niya sa akin. Sigaw ako ng sigaw sa harap niya para ilabas ang sama ng loob. Naiisip ko kasi noon, tama ang lahat ng hinala ko. May iba talaga siyang babaeng gustong makasama habang buhay. At hindi ako yon. Kaya nahihirapan siyang magpaliwanag. Kasi alam niyang baluktot na desisyon niya yon. Pabayaan mo na lang kami dito, Joseph. Hindi kami sasama sa'yo. Pero Clara! Ipaliwanag mo sa akin, Joseph. Ipaliwanag mo para maintindihan kita. Gusto ko kayo makasama. Yun lang. Hindi yan ang paliwanag na gusto kong marinig. Ano ba kasi paliwanag ang gusto mong marinig? Bakit mo ako iniwan, Joseph? Bakit mo ako iniwan kahit buntis ako sa anak mo? Hindi siya sumagot. At sa galit ko, sumigaw ulit ako noon sa harapan niya. Lumayas ka na dito, Joseph! Alis! Umalis ka! Clara! Parang awa mo na, Joseph. Umalis ka na! Umalis ka na at kalimutan mo na kami! Hindi pa rin talaga siya umalis noon. Halos mababaliw na ako sa harap niya, kaya humingi na ako noon ng tulong kay Lolo. Ayoko sana noon na idamay si Lolo sa problema ko kay Joseph. Pero wala kasi akong choice. Pero kinausap naman siya ni Lolo ng maayos. Pasensya ka na, iho. Naiintindihan kita. Alam ko kung ano ang gusto mo pero nasasaktan kasi ang apo ko habang nabibilit ka. Siguro sa ngayon umalis ka muna. Hayaan mo muna si Clara
At saka kung babalik ka man, magdala ka naman ng rason. Pasensya na ho kayo. Pero, pwede po bang payakap po muna sa anak ko kahit sandali lang ho? Huminga ng malalim si Lolo noon at ako naman ang kinausap niya. Hinawakan niya ng marahan ng balikat ko at mahinahon akong kinausap. Apo, sige na. Pagbigyan mo na. Hayaan mo maramdaman din ng anak mo ang ama niya. Pero Lo... Alam ko, naiintindihan kita. Pero Clara, wala kasalanan yung bata sa nangyari. Sa tingin mo ba, ama lang niya yung nahihirapan? Sigurado ko pati yung anak mo nahihirapan din. Hindi lang yan nagsasalita pero sigurado ko na gusto niya mayakap din siya ng tatay niya. Dahil sa sinabi ni Lolo noon, pumayag ako. Nasaktan din ako noon nang makita si Joseph na yakap-yakap niya ang anak niya habang umiiyak. Naiinis lang ako kasi ramdam ko noon na parang nagmukha akong kontrabida. Kahit masakit, alam ko naman na tama lang na mayakap niya ang anak niya. Hindi naman ako sobrang damo talaga. Kahit nilalamon ako ng emosyon, pipiliin ko pa rin ang tama. Natatakot kasi ako na baka sa sobrang pagpili ko ng tama, mahulog na naman ako sa mali. Nahihirapan kasi talaga akong magtiwala kay Joseph noon. Pero sa kabila noon, bilib din ako sa pasensya niya. Sinampal ko na siya, pinagsusuntok sa dibdib niya, sinisigawan, pero tiniis niya. Nakulangan lang kasi ako sa determinasyon niya kasi may gusto talaga akong marinig. Gusto kong malaman kung anong dahilan niya. Bakit siya nakipaghiwalay sa akin noon? Wala naman kasi siyang sinabing may ibang mahal na siya o papakasalan o liligawan. Wala, Miss Clar. Inisip ko lang talaga lahat yon. Kasi wala naman akong naisip na ibang dahilan. Araw-araw na naman akong umiiyak noon simula nang umalis si Joseph. Kung kailan medyo nakarecover na ako sa kanya, na malapit ko na siyang makalimutan, saka naman siya bumalik pa. Hindi pa nga ako sigurado noon kung bumalik na nga siya sa kanila. Ngunit isang araw noon, nasa kuna lang ang anak kong dumidede. Ako naman noon, nasa labas at kumukuha ng tubig sa poso. Madalian lang ang gagawin ko kasi gagamitin ko yon para magsaing. Si Lola noon, nasa taas lang nagtutupi ng mga damit. Si Lolo naman, may pinuntahan at alam kong pauwi na rin. Nang mapuno ang balde, napansin ko ang pusang itim na palabas mula sa loob ng bahay. Kumunot ang noo ko noon kasi hindi naman sa amin ang pusang yon. Ipinagsawalang bahala ko lang yun noon at binuhat ang balde ng tubig. Ngunit napahinto ako nang makita si Lolo na may kasamang lalaki. At ang lalaking yon, walang iba kundi si Joseph. May dala pang malaking bag. Apo, humayna ako ka lang ha. Kasama ko si Joseph. Kita ko nga Lo eh. At sana, huwag kang magagalit sa akin. Clara, may nakita ka bang kakaiba? Kakaiba? Nasaan yung anak ko? Bakit na naman? Sagutin mo na lang ako, Clara. Nasaan si Justin? Nasa loob, nasa kuna, dumidede. Hindi ko alam pero kitang-kita ko kay Joseph noon na balisang pumasok sa bahay. Para bang may nararamdaman siyang kakaiba? Kumunot naman ang noo ko na napasunod sa kanya na pumasok. Nakita ko siyang dumungaw sa kuna at ginalaw ang higaan sa loob nito. Nagtaka ako kasi nakita kong inangat niya ang unan na para bang walang bata doon. At otomatikong binalot ako ng takot sa katawan. Siya naman ang mabilis kong hinarap. Clara, may nakita ka ba ngayon lang? Bakit ganyan ang tanong mo? Bakit ka balisa? Bakit una ng... Clara, kailangan ko na sagot mo agad-agad. Ano ang nakita mo? Ayokong isipin noon na walang bata sa kuna. Hindi ko pa tiningnan, pero sumagot agad ako sa tanong ni Joseph. Kabado na ako at naluluha sa sobrang pag-aalala. May nakita akong pusa. Pusa? Ano ba? Bakit ba? Anong nangyayari? Ba't naaangat mo yung una ni Justin na parang wala siya doon? Kasi Clara, wala doon si Justin.
Ano? Nasaan si Justin? Pero tumakbo siya palabas. Ako noon, nanginginig at halos madapang pumunta sa kuna. At kumpirmado, wala nga doon ang anak ko. Nakita ko pa ang mga proteksyon niya sa lamesa. At sising-sisi ako sa sarili ko. Kasi nakalimutan ko palang ilagay ang mga yon sa damit niya matapos ko siyang bihisa noon. Lola, kinuha mo si Justin, di ba? Kinuha mo siya, no? Nandyan siya, di ba? Kinuha? Hindi. Hindi ba't nasa kuna si Justin at dumidede? Pumalahaw ako sa pagsigaw noon at naririnig ko pa ang pagtawag ni Lolo kay Joseph kung saan ito pupunta. Pero nakuha ko ang atensyon niya nang sumigaw ako at si Lola naman patakbong bumaba ng hagdan. Ano ba yung iyak mo, Clara? Anong nangyayari? Wala sa akin ang anak mo. Clara, bakit? Ano ba sinabi ni Joseph? Wala si Justin sa kuna. May kumuha sa anak ko. Ano? Kinuha ni Joseph? Nakita ko si Joseph lumabas. Wala naman siyang hawak na bata. Hindi si Joseph, Lo. Si Joseph nga nagsabi na wala ang anak namin sa kuna. Nalintikan na. Berlinda, akin na yung buntot pagi ko. Kung sino man ang kumuha sa apo ko, mapapatay ko siya. Tumakbo ko palabas noon. Wala akong tsinelas. At ang takbo ko noon, pakiramdam ko, hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ko sa bilis. Sa gitnang palayan pa ako dumaan. At hindi ko alintana ang sugat na nililikha ng mga dahon ng palay sa harapan ko. Justin? Anak? Clara, bumalik ka na lang. Ako na maghahanap sa anak mo. Delikado. Hindi. Hahanapin ko ang anak ko, Lo. Justin! Sa di kalayuan noon, may narinig akong iyak ng bata. Pero kasabay noon ang tunog ng tila nag-aaway na mababangis na hayop. Justin? Joseph? Nandito ka ba? Yung anak natin. Tulungan mo ako. Hanapin natin ang anak natin. Justin! Ilang beses pa akong nadapa noon. Pero bumabangon ako hanggang sa makita ko na parang may nag-aaway na dalawang malalaking hayop. Sigaw ako ng sigaw habang hinahanap kung saan nanggagaling ang iyak ng anak ko. Sobrang takot ko noon. Pero determinado akong mahanap ang anak ko. Kaya sa isip ko noon, bahala na. Ayokong matakot sa dalawang nilalang na nag-aaway. Ang gusto ko lang noon, makuha ang anak ko. Justin? Justin, nandito si Mama. Anak, nasan ka ba? Lumalakas ang iyak ng anak ko noon. At sobrang nagpasalamat ako nang matagpuan ko siya sa gitna ng palayan. Diyos ko po, Justin. Anak ko. Joseph, nasan ka? Tulungan mo kami dito, Joseph! Binuhat ko ang anak ko at niyakap ko ito ng mahigpit. Tuloy ang away ng dalawang nilalang at ang ginawa ko lang noon, umalis sa lugar na yon. Pero nakita ako ng isa at hinabol ako. Tumakbo ako ng mabilis, pero nakaapak ako sa putik at lumubog ang paa ko doon. Ngunit bago pa ako masaktan ng isa, inatake na ito ng isa pa at naglaban silang muli. Mabuti na lang, dumating agad si Lolo. Clara? Clara, nasan ka? Lolo! Tulong! Hindi ako makaalis dito! Clara, nasaktan ka ba? Hindi po, Lo. Okay lang ako. Pero may dalawang nilalang na nag-aaway. Kailangan na nating makaalis. Si Joseph, nakita mo? Hindi, Lo. Hindi ko alam kung nasan siya. Tinatawag ko siya pero hindi siya sumasagot. Si Justin lang ang nakita ko. Tinulungan ako ng lolo ko na makaalis sa kinaroroonan ko. Hanggang tuhod pa naman ang lalim noon at sobrang lagkit pa ng putik. Nailigtas ako ni Lolo doon. Sige na, tumakbo ka na. Hahanapin ko lang si Joseph. Lo, paano kung mapahama ka? Tanggap mo ba kung may mangyaring masama sa tatay na anak mo? Ang sagot ko noon, hindi. Ayoko. Masama ang loob ko kay Joseph, pero ayaw ko siyang mamatay. Kaya umiling ako habang umiiyak noon. Sumunod ako sa gusto ni Lolo. Umalis ako at iyak ako ng iyak kasi iniwan ko siya kahit alam kong mapanganib ang sitwasyon niya doon.
Naririnig ko pa ang hagupit ng buntot pagi niya sa hangin. Lumingon ako at paatras akong tumakbo. Takot akong tiningnan si Lolo noon na hinahanda ang kanyang armas para kalabanin ng mga aswang. Ngunit may biglang bumagsak sa daraanan ko. At pagharap ko, napasigaw ako ng malakas dahil isang halimaw na may pakpak ang nasa harapan ko. Tumakbo ko pabalik papunta kay Lolo. At ang aswang, naglakad lang na humahabol sa akin. Pero ang isang aswang naman, iniwan ang kalaban niya at inatake ang humahabol sa akin. Si Lolo naman ang humarap sa isa. Isang balibag lang ng isang aswang na nagligtas sa akin ng ginawa niya sa aswang na humahabol sa akin. Sunod na umatake sa aswang na yon ay ang kalaban ni Lolo. At nakikita kong mas malakas yon. Maya-maya ay bumangon ang isang aswang at pinagtulungan ng dalawa ang isa na tila pinoprotektahan kami. Naguguluhan ako kung bakit, pero nakita ko na binalibag lang ulit ng aswang na yon ang isa. Lolo, tinutulungan tayo ng isang aswang. Oo nga, sino kaya tong aswang na to? Pero sige na, Clara, umalis ka na. Tutulungan ko na itong isa. Pero Lo, paano kung nag-aaway lang sila kaso pinag-aawayan nila ang anak ko? Naniniwala ako na hindi lahat ng aswang masama. Sige na, Apo, umalis ka na. Hahanapin ko lang si Joseph, Lo. Hayaan mo na si Joseph. Hanggat nasa harapan ko ang tatlong ito, ligtas siya. Sige na, unahin mo na iligtas ang anak mo. Kanina pa umiiyak yan, baka kabagin. Umalis ako noon. Nag-iba ako ng daan para makatakas. At dire-diretso na ako noon. Sinalubong din ako ni Lola. At nakita rin niyang nakipaglaban si Lolo sa mga aswang. May kakampi siyang isa. Clara! Diyos ko, ang lolo mo! 3 aswang yun, Lola. Natatakot ako para kay Lolo. Si Joseph, nasaan siya? Hindi ko rin alam la. Kanina ko pa siyang hinahanap. Natatakot nga ako, baka napano na yun eh. Si Justin, nasugatan ba? Hindi ko pa alam la. Hindi ko makita kung may sugat siya o wala. Ang alam ko lang, hindi siya okay, Lola. Gustuhin man ni Lola na tulungan si Lolo. Pero takot din siyang iwanan kami. Kaya pumasok kami sa bahay at pareho kaming nag-iiyak nang isara niya ang pinto. Para bang pareho kaming naging makasarili noon dahil si Lolo at si Joseph nasa labas at nakikipaglaban. Ang anak ko naman, may mga sugat siya. Manipis lang kasi ang balat niya kaya nasugatan siya ng mga dahon ng palay at awang-awa ako sa kanya. Sumasabay rin sa malagim na gabing yon ang mga katakot-takot na alulong ng mga aso. Punong-puno pa kami ng putik sa katawan. Kahit ang lampi noon ni Justin, puro putik. 1 oras ang lumipas noon. Narinig na namin ang tila daing ng mga lalaki. Nakilala ko agad ang mga boses nila. Si Lolo at si Joseph. Lola, nandyan na sila. Sandali, Clara, at bubuksan ko ang pinto. Binuksan niya ang pinto at hinintay na makalapit sila Lolo. Hindi na ako dumungaw dahil natatakot ako na baka makita nila ang anak ko mula sa labas. Naninigurado na ako sa kaligtasan niya. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Lolo at nakita ko si Joseph. Duguan siya. Si Lolo naman, may dugo sa balikat. Joseph? Lolo? Merlinda, nakarami siya ng kalmot sa mga aswang. Kailangan siyang magamot. Diyos ko po, Joseph. Bakit ka kasi sumugod mag-isa? Alam mong wala kang laban sa mga yon. Saan mo siya nakita, Lo? Doon lang din. Pagkaalis ng 3 aswang hinanap ko siya. Nakita ko siya sa may palayan lang din na walang malay. Kaya ginising ko lang. Mabuti na lang talaga. May isang aswang na tumulong sa atin. Pero kung sino man siya, sana makilala ko siya. Ano ka mo? Gusto mo pang makilala ang aswang na yon? Dahil mabuti siyang aswang, Merlinda. Kung hindi dahil sa kanya baka nasaktan niya mga aswang na yun yung bata. Ano ba nangyari sa iyo doon, Joseph? Tawag ako ng tawag sa iyo, hindi ka sumasagot.
Nawalan kasi ako ng malay. Kukunin ko sana si Justin pero inatake kasi ako ng aswang. Mabuti na nga lang may dumating na isa at niligtas kami. Pero hindi ko kasi nakayanan yung hapdi ng sugat. Kaya ayun, nawalan ako ng malay. Mabuti na nga lang dumating kayo at nakuha niyo si Justin. Kasalanan ko to. Nakalimutan ko kasi yung protection ni Justin. Clara, bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Hindi kayo ligtas ng anak ko dito. Lalo na si Justin. Siya yung kailangan nila. Hindi naman ako nakaimik noon. Umalis lang ako sa pwesto ko nang gagamutin na siya ni Lola. At kailangan doon siya uupo sa kinauupuan ko. Habang ginagamot siya ni Lola, ang mga mata niya ay nakasunod sa akin na parang nagsusumamo. Naisip ko rin noon, siguro mas mabuti ang sumama na lang ako sa kanya. Kesa naman na ganito ang banta sa buhay namin sa probinsya. Tumutulo lang ang luha ko noon at panay lang din ang pahid ko. Gusto kong umuo na lang pero may gusto pa kasi akong malaman. Kinabukasan, maraming tao sa bahay. Lahat tiningnan ang sitwasyon namin. Lalo na si Joseph na sugatan. Ang iba naman, pumunta sa palayan at tiningnan ang sitwasyon doon. Kinausap din ako ng iba para usisain. Hindi naman ako nagdamot ng impormasyon. Nang umalis na ang mga tao, nakaupo lang si Joseph sa duyan na tulala. Nakatitig lang ako sa kanya at naaawa. Alam kong sobrang gusto na niyang makuha kami sa lugar na yon. Nakonsensya naman ako kasi sa sobrang katigasan ng ulo ko, natamo niya ang mga sugat na yon. Kung sumama lang kami sa kanya unang punta niya sa amin, baka hindi pa niya maranasan ang sitwasyon niya ngayon. Gusto mo ba ng kape, Joseph? Bigla siyang natawa sa sinabi ko. Parang sa kabila ng problema, nakuha pa niya akong asarin sa ganung paraan. Wala naman kasi talaga sa tamang oras ang pag-aalok ko ng kape. Tanghaling tapat, Clara. Inaalok mo ako ng kape. Oo, bakit? Pwede namang magkape sa tanghali kung gusto mo, di ba? Alam mo ba, minsan, Clara, iniisip ko lang na sana kape na lang ako at ikaw yung pandesal. Pinagsasasabi mo dyan. Bakit naman? Kasi walang matigas na pandesal sa mainit na kape. Gusto ko mang pigilan ang sarili kong tumawa. Hindi ko pa rin nagawa. Napahalakhak pa nga ako. At sobrang awkward nun. Lalo na't pinagmamasdan niya ang paraan ng aking pagtawa. Pero nawala yon nang magtanong siya. Napasaya na ba ulit kita? Ang sarap mo pagmasdan habang tumatawa, Clara. Hindi Natawa lang ako kasi ang corny mo. Corny ba yun? Pasensya na. Hindi ako magaling sa joke eh. Bakit gusto mo akong mapangiti? Para namang hindi mo ako sinaktan Wala naman ako intensyon na saktan ka, Clara. Alam mo kung ano nakakainis sa'yo, Joseph? Alam mo na yung hinala ko pero hindi ka pa rin nagbibigay ng paliwanag. Alam mong ilang beses kong sinabi sa'yo ang salitang kabit. Pero kung hindi naman totoo, bakit hindi mo sinasabing hindi? O bakit hindi ka nagpapaliwanag sa akin? Hirap na akong basahin ka, Joseph. Alam mo ba yun? Ang akala ko kasi noon, kapag malayo kayo sa akin, ligtas kayo. Ano? Ang layo naman ang sagot mo. Nagsisimula akong magpaliwanag. Yan ang paliwanag mo? Kung papakinggan mo ko, Clara, maintindihan mo kapag natapos kong sabihin lahat sa'yo. Naguguluhan man ako sa una niyang sinabi, pero tumango ako noon. Pinili kong makinig kasi wala naman akong makukuhang impormasyon kung puro ako putak. Kahit gusto ko siyang barahin bawat salitang sinasabi niya, hindi ko ginawa. Merong isang rason na hindi ko masabi sa'yo. Kaya hinayaan kitang isipin mo na may babae ako. Pero ang totoo, wala talaga. Ikaw lang ang mahal ko, Clara. Kung wala bakit mo ko hiniwalayan? Ang totoong rason na yun yung hindi ko masabi. Pero Clara, maniwala ka. Wala akong ibang babae. Namanipula lang kasi ako. Namanipula? Hinayaan nila ako na paniwalaan na hindi kayo ligtas sa poder ko. Kaya gumawa ako ng dahilan para layuan mo ko. Pero hindi pala yun. Dapat nagtiwala ako sa sarili ko.
Mas ligtas pala kayo sa poder ko. Paraan lang pala nila yon para mapalayo ka sa akin. At sa ganung paraan, madali ka nila makuha ng anak ko. Ano ba yung sinasabi mo, Joseph? Alam mo bang wala akong naiintindihan? May naiintindihan ka, pero ayaw mo lang maniwala. Ano? Ayaw kong maniwala? Wala nga akong maintindihan. Meron. May naiintindihan ka, Clara. Naiiyak na naman ako. Kasi, tama siya. May naintindihan ako pero ayaw kong maniwala. Kasi natatakot akong maging totoo yon. Ano ba sinasabi mo, Joseph? Alam mo bang naiisip ko lang ngayon sa mga sinasabi mo? Na isa kang aswang. Na ikaw ang tumulong kay Lolo. Inasahan ko siyang matawa. Pero hindi ko nakita sa mukha niya yon. Bagkus ay umiwas lang siya ng tingin. Pero parang hindi ko na siya kayang tingnan pa. Ngunit naalala ko ang sinabi sa akin ni Lolo. Natatakot man ay tumayo ako at lumapit sa kanya. Sobrang kinakabahan ako noon. Iniisip ko na lang noon, minsan ko na rin naman siyang nahalikan, nayakap, at higit sa lahat, minahal ko siya at tatay siya ng anak ko. Umupo ako sa duyan. Umayos naman siya ng upo para bigyan ako ng espasyo. Naramdaman ko ang init ng katawan niya at naramdaman ko rin ang pagkasabik, pero binaliwala ko yon. At dahan-dahang hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Tinitigan ko siya sa mata. Pero hindi naman ako baligtad sa mga mata mo ah. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta, may dapat akong makita sa mga mata mo kung totoo yung hinala ko sa'yo. Pero wala naman eh. Sayang, akala ko halikan mo ko. Ano ka ba naman, Joseph? Nagagawa mo pa talagang magbiro. At saka hindi na kita hahalikan ulit, no? Binitawan ko ang pisngi niya at akma sana akong tatayo. Pero hinawakan niya ang braso ko at biglang hinila pabalik sa kanya. Siya ang humawak sa pisngi ko at nakipagtitigan sa mga mata ko. Ginawa ko naman yon at biglang nagbago ang posisyon ng refleksyon ko sa mga mata niya. Bigla akong bumaligtad. Dahilan ng aking maiksing pagsigaw at naitulak ko siya. Mabilis akong umalis sa duyan at nanginginig ang mga tuhod kong tumayo. Tuyong-tuyo ang lalamunan kong tumingin sa kanya at napailing. Namalik mata lang ako. Sorry. Marunong ka palang tumingin sa normal at hindi? Huwag mo nga sabihin na totoo yung nakita ko, Joseph. Kasi matatakot talaga ako sa iyo kapag nagkataon. Tinalikuran ko siya. Nandoon pa rin ang panginginig ng katawan ko. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Lola na nilalaro ang anak ko. At para hindi niya mapansin ang reaksyon ko, tumakbo ako sa taas at umupo sa higaan. Lamig na lamig sa pawis ang pakiramdam ko at dumungaw pa ako sa bintana. Ang nakakagulat pa noon, kasi pagdungaw ko, nakatingin sa akin si Joseph. Kaya napaiwas ako agad sabay hawak sa dibdib ko. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Kaya nanatili ako sa kwarto na yon. Hanggang sa narinig ko na ang boses niya nang siya ay pumasok at kinuha ang bata kay Lola. Nang maramdaman ko na lumabas siya, dumungaw ako sa pintuan at nakita ko siyang nilalaro ang bata. Nawala ang takot ko nang makitang pareho silang nagtatawanan. Bumalik ako sa kinauupuan ko. Naramdaman ko naman na umakyat si Lola at natigilan pa nang makitang nakaupo ako sa sulok. Anong ginagawa mo dyan, Apo? Para kang inaway ng buong pamilya. Nagpapahinga lang po ako, La. Naiinis ka na naman ba? Kasi kinuha ni Joseph ang bata at sila naman ngayon ang naglalaro. Hindi naman po, La. Ano? Bakit ka nagkakaganyan? Naisip ko lang po kasi yung aswang kagabi na nagligtas sa amin. Kung sino man ang aswang na yon, magpasalamat na lang tayo, ano? Dahil meron siyang busilak na puso. Mas pinili niyang magligtas ng tao kaysa manakit. Pero ang totoo noon, naintindihan ko na ang lahat.
Si Joseph ang aswang na yon. Dahil ayaw niyang masaktan ng kapwa niya aswang ang anak niya. Kaya pala hindi ko rin siya mahanap noong gabing yon. Dahil nandoon lang pala siya sa katawan ng mabuting aswang. Naisip ko rin noon ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya. Baka dahil din sa pagkaaswang niya. Pero kanina kasi tinanong ko siya. Hindi naman siya nagsasabi ng dahilan niya. Pinakita lang niya sa akin ng kung ano talaga siya. Kinagabihan naman noon, sa amin na rin ulit siya natulog. Katabi ko pa siya sa higaan kasama ng anak namin. Huwag mo ko kakagatin ha. Bakit mo naman naisip yun? Kasi kapag kasi sinabi ko, baka marinig nila lolo't lola. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Alam ni Lolo. Ano? Dahil tinulungan niya akong makabangon matapos akong iwan ng 2 kalaban ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam na ni Lolo. Tapos umaktong ganun lang ang lolo ko. Wala siyang ginawa kay Joseph. Gulong-gulo talaga ako noon. Pero nang tingnan ko ang kamay niya sa katawan ng anak namin, napatanong ako. Bakit parang hindi ka naman nasasaktan sa mga proteksyon ni Justin? Hindi ko naman ginagamit yung pagkaaswang ko sa kanya. Bakit ako masasaktan? Ganun ba yun? Ano ba? Gusto mo na ba marinig yung paliwanag ko? Handa na ako, Clara. Sa totoo lang, Joseph, matagal ko na talagang hinihintay ang paliwanag mo. Iniwan kita noon kasi sabi ng 2 aswang na yon, habang nasa poder ko si Justin, masasaktan ko daw siya. Kasi nalalapit na daw yung araw para muling hanapin ng katawan ko yung kumain ng bata. Kumakain ka ng bata? Hindi, pero kumakain ako ng hayop. Gusto kong maduwal sa sinabi niya, pero pinigilan ko. Nahihirapan akong intindihin kung paano siya naging aswang. Kailan ka pa naging ganyan? Noong 21 pa ako. Matagal na? Hindi mo pa ako kilala noon? 27 ka na ngayon, Joseph, di ba? Kung sinabi ko ba sa'yo agad yung tunay kong pagkatao noon, mamahalin mo pa rin ba ako? Di ba hindi? Hindi ako nakasagot. Pinakinggan ko na lang ang matagal kong hinihintay na paliwanag niya. Kaya nga naisip ko noon na iwan na lang muna kita. Saktan ka para lumayo ka sa akin. Pero ayaw ko naman nung sobrang layo na hindi ko na kayo makikita ng bata. Kaya sinundan kita, Clara. Alam ko kung kailan ka nanganak. Alam ko kung anong binigay mong pangalan sa bata. Kaya alam ko rin nandito kayo at alam ko rin yung mga nangyayari sa inyo. Unang gabi pa lang na pinagtangkaan kayo, hinarap ko rin sila nung gabing yon. Pinagbantaan ko lang sila. Buti na nga lang nagsindi ng goma yung lolo mo tapos umalis na sila. Pati nga ako napaalis din nun eh. Ito ba yung sinasabi mo na namanipula ka? Sino ba yung mga aswang na gumawa nun sa'yo? Nayanggaw ka ba? Hindi. Anak ako ng pinakamalakas na aswang, yung nanay ko. Pero wala na siya at ampun lang ako ni mama. Magkaibigan lang sila ng nanay ko. Pero ang gustong kumuha kay Justin, ama ko yun. Dahil kapag kinain niyo yung anak natin, magiging mas malakas siya sa akin. Ano? Kung tatay mo yun, apo niya ang anak natin, Joseph. Mas mahalaga ang kapangyarihan para sa kanya kaysa pamilya. At sino ang isa? Tiyahin ko siya, Clara. Naalala mo ba yung sinabi ko sa yung panaginip ko? Nang isang lalaki at sinabi niya sa akin na kapag ako'y nagkaanak, dapat Aman ang pangalan ng bata? Dahil ang pangalan ng ama ko'y Aman at nakilala mo na siya. Nagulantang ako sa sinabi niya. Ngunit mas nagulantang ako sa kalabog na biglang bumagsak sa bubungan ng aming bahay. Mabilis na bumangon si Joseph at mabilis kong binuhat ang anak ko at niyakap. Kumatok naman noon si Lolo. Binuksan agad ni Joseph ang pintuan. Joseph, nandyan na ulit sila. Dito lang kayo, Lo. Mas ligtas kayo dito sa loob. Ano? Haharapin mo sila mag-isa? Hindi mo sila kaya, Joseph. Hayaan mo kaming tulungan ka. Alam niyo, La? Oo, Apo. Sinabi sa akin ng lolo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya masamang aswang. La, Lo,
Dito lang po kayo. Kayo na pong bahala sa mag-ina ko ha. Pero Joseph, dalawa sila. Kaya ko ito, Clara. Lumabas noon si Joseph. Si Lolo naman noon kahit sinabi ni Joseph na wag lumabas, kinuha pa rin niya ang kanyang buntot pagi. Ako naman ang mga sandaling yon. Takot na takot. Nagsimula na namang umiyak ang anak namin at hindi ko lang siya pinapakawala ng yakap. Si Lola naman, nakayakap sa likuran namin. Narinig ko na lang noon, nagsimula na ang bakbakan ng mga aswang sa labas at naririnig ko ang pasigaw na pagmumura ni Lolo. Baka walang hiya kayo! Sarili niyo kadugo gusto niyong patayin? Sa tingin niyo ba magtatagumpay kayo? Kakalabanin niyo muna kami! Ngunit biglang bumukas ang bintana ng kwarto namin. Nagsigawan naman kami ni Lola sa loob at kulong na kulong ko ang anak ko sa aking mga braso. Isang aswang ang gustong pumasok pero may humila rito palabas. Dahil sa bukas na bintana, nakikita ko ang labanan sa labas. Dito ka lang, Clara. Kukuha lang ako ng asin. Opo, sige po, Lola. Umalis si Lola sa tabi ko. Bigla na namang pumasok ang kalahating katawan ng aswang sa bintana at isinigaw ko na naman ang pangalan ni Joseph. Bumalik lang siya sa labas dahil may humila na naman at nakita kong nilalampaso ito ng isa pang aswang. Iyak ako ng iyak nang pinagmasda ng anyo ng aswang na yon. Alam kong si Joseph yon. At saka ko lang napagtanto ang lakas niya noon. Malaki ang katawan niyang parang tao din. Pero may malaki siyang pakpak at buntot. Kulubot ang balat niya na parang hindi talaga siya ang lalaking minahal ko. Lumaban din si Lolo. Kalaban niya ang isang aswang na parang pinakamahina sa tatlo. Alam ko na nung mga panahong yon, si Aling Teresita ang isang aswang na kalaban ni Lolo. Si Mang Ama naman ang kalaban ni Joseph at mas malupit ang labanan nila. Dumating si Lola dala ang isang garapon ng asin at inabangan ng pagkakataong papasok ang aswang sa bintana. Hindi nagtagal ay nangyari din ang inabangan namin at mabilis itong sinabuyan ni Lola ng asin. Umusok lang ang asin sa mukha nito at hinila ito ni Joseph sabay hampas sa lupa. Tumayo pa si Lola sa harap ng bintana at panay ang bato nito ng asin. Lumalayo si Joseph dahil nasasaktan din siya sa asin. Lola, baka matamaan mo si Joseph. Joseph, pagkakataon mo na yan habang mahina pa siya. Hindi ko siya mahawakan. Hindi nga niya mahawakan ang katawan ng kalaban niyang aswang dahil may asin. Nagdadalawang isip siya pero nang tumayo ang aswang at umatake ulit sa may bintana. Nawala ng choice si Joseph kundi hilahin ito pabalik. Kitang-kita ko, umuusok ang kamay niya nang mahawakan niya ang asin. Dahilan ng pagtawa ng ama niyang aswang kahit nasasaktan. Nasasaktan ka rin, Joseph. Sabi ko sa'yo, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Ikaw at ako ay mga aswang. Pamilya tayo, Joseph! May sarili akong pamilya at yun yung mag-ina ko na gusto mong saktan. At ikaw, kahit kailan, hindi kita kinalala bilang ama dahil hindi kita ama! Bumangon ang aswang. Inatake niya si Joseph. Pero mas mabilis ang kilos ni Joseph at tiniis ang sakit ng asin sa balat niya. Dahil mahina na ang aswang na yon, nagkaroon siya ng pagkakataon patayin ito. Sinaksak niya sa dibdib nito ang mahaba niyang kuko. Tatay mo siya, Joseph! Wala akong tatay na pinagtatangkaan ng buhay na anak ko. May ama ako pero hindi siya yon. Hayop ka talaga, Joseph! Wala kang kwentang anak! Ang buong akala namin noon, si Joseph ang aatakihin ng aswang. Pero biglang si Lolo ang inatake niya at para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makitang bumao ng kuko ng aswang sa tiyan ng lolo ko. Pero naharangan din ito agad ni Joseph. Tinulak nito ang aswang palayo kay Lolo at sigawan kami ni Lola sa loob ng kwarto. Mabilis na inatake ni Joseph ang tiyahin niya at sa galit niya, katulad ng ama niya ay binotasan din niya ang dibdib nito. Si Lolo, nakita namin na hawak-hawak ang tiyan niya. Buhay pa siya at gumagapang pa. Nang mapatay ni Joseph ang aswang, agad siyang nagpalit ng anyo at nilapitan si Lolo. Lumabas din si Lola. Mabuti na lang talaga noon. Hindi masyadong napuruhan si Lolo.
Nabuhay pa rin siya matapos ang gabing yon. Natapos ang problema namin ni Joseph sa tunay niyang pamilya. Nalaman din ng lahat na mga aswang pala ang mga dayo na yon. Nalaman ko rin noon, si Joseph din pala ang pinakamalakas sa lahi nila. Sumama din ako sa kanya noon pabalik sa syudad. Tinanggap ko ang pagkatao niya. Lalo na't nakikita ko naman na kontrolado niya ang pagiging aswang niya. At mas naging kontrolado niya ito dahil kinuha niya ang mga binhi ng tiyahin at ama niya para hindi na ito mapunta sa iba. Yun nga lang, dahil sa mga binhi na yon, mas tumaas ang pagkagusto niyang kumain ng tao. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang pagbilog ng buwan, may mga kriminal siyang pinapatay. Dahil sa pagbilog ng buwan, hindi kasi niya kayang kontrole ng pagkagutom ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa iyo, Miss Clar. At maraming salamat rin sa mga tagapakinig mo. Ana, huwag mong sabihin